Ayan guys, good morning. Welcome back ulit, Autorad Automotive Technician. So bali, meron na naman tayo ditong unit na Mitsubishi Montero Automatic Transmission. So, bali, ang problema pala nito ay nagkaroon na siya ng delay shifting. Nagkaroon siya ng delay shifting sa reverse. Kaya ngayon, ang gagawin natin, ipi-PMS na natin ito. So paano ba mag-maintenance ng transmission ng Montero pag PMS? So para sa akin kasi, pag ako nag-PMS ng Montero, ang unang-unang mga ginagawa ko dito para maiwasan yung pagkasira ng transmission kasi, pinapalitan ko na yung shift bushing. So bakit nga ba papalitan natin yung shift bushing? So ganito po kasi yan, minsan kasi ang shift bushing, pag masyadong matagal na yan at nabasag na, magkakaroon dyan ng out of range sa sa inhibitor switch. So kaya minsan ang parang nararamdaman nyo siya, nakapasok na yung cambio pero parang ayaw pa umabante, gawa ng nagiging out of range na siya doon sa pinaka inhibitor switch natin. So kailangan nating i-maintenance din yung shift bushing, hindi lang sa ATF, kasi minsan yung mga basic na problema doon nag-uumpisa yung pinakamalalaking damage sa transmission natin, gaya ng shift bushing. Pag nabasag na yan, pag nabasag na, mag-out of range, hindi na mababasa ng inhibitor switch kung saan siya nakatutok doon sa pinaka switching niya. So pangalawa, ang gagawin natin dito, lilinisin natin yung inhibitor switch. Bakit naman lilinisin natin yung inhibitor switch? So ang katagalan kasi, pag ang contact point matagal nang dumadaan yan pabalik-balik, magkakaroon din yan ng carbon build-up doon sa ilalim kasi electronic din siya. Tapos yung grasa na dating nakalagay doon, pwede siyang masunog at tumitim. So magkakaroon naman siya ng lost contact pagdating sa switching. So pangatlo, ito na yung natin, yung ETF, tapos yung pinaka fuel filter. So ang ETF, kailan ba talaga dapat ginagawa ito? Ang ETF kasi dapat mini-maintenance siya ng every 40 to 50,000 maximum. So yun ang pinaka-maintenance dapat ng transmission fluid or transmission gear oil. Yan dapat ang natin, pinaka-maintenance. So dito kasi 231,826 na. So isang beses pa lang siyang mapapalitan ng transmission fluid. So hindi siya na maintenance na kumbaga. So kaya ang gagawin ngayon natin, palit tayo ng shift bushing, linis ng inhibitor switch, tapos palit ng ETF, saka transmission fluid. Tapos bago ko naman ito umpisahan, so i-scan muna ako ng computer para makita ko yung parameter niya, kung mayroon ba siyang mga trouble code na nakatago. So pag dito kasi ang nag-malfunction yung transmission, hindi yan makikita dito sa pinaka dashboard natin mag-check engine. Hindi po yan nag-check engine. Minsan ang transmission, pag nagkaroon ng trouble code, papasok lang yun dun sa data trace frame, doon lang siya, hindi siya magkakaroon ng warning dito. So kaya ang gagawin natin dito, scan muna natin to kung anong problema sa kanya. Pero papalitan na natin to ng transmission fluid kasi masyado ng malaki yung tinakbo. Hindi pa napapalitan. Tapos isa pang napansin ko dito, yung airbag nakailaw. So pwede pag kasi kaya mga ganyan, umilaw na yung airbag, itong squib, nagkakaroon ng problema yung clock spring natin. So diagnose muna tayo ng nito, ng computer, kung anong makikita natin ditong problema. So marami-rami na rin ako na-encounter ng transmission. Ang nagiging problema lang niya, minsan hindi makapasok yung cambio, minsan delay, yung shift bushing basag. So
basic lang naman yan, basic na idea lang, pero hindi naman 100% lahat ng hindi pumapasok yung shifting saka walang puwersa ay dito nyo makukuha sa sa shift bushing saka inhibitor switch. So basic lang ito, basic maintenance lang siya, hindi siya 100% na dun talaga ang pinakasira. So kailangan pa rin ng proper diagnosing sa sa mga units natin. So ito na siya, Montero Sport. So okay, system scan muna tayo. So itong SRS na to, sigurado to pupula na to kasi nakailaw yung airbag. Check natin yung transmission. So ayun na nga yung sinasabi ko. Ang dami na niyang trouble code. Pumasok na rin dito sa niya, pinaka inhibitor switch. So nagkaroon na rin siya ng inhibitor switch. So nag-ano kasi yan, nag out of range, kaya nagkaroon siya ng inhibitor switch open. So yan lang naman madalas dyan sa transmission. So yan yung mga trouble code nya. Check natin yung makina. So pumula na yan, no. Ibig sabihin pag nakapula may problema. So may siya 5 codes. So tingnan natin tong makina. Yung makina mayroon sa EGR. So may rin sa EGR. So tatry na lang natin yan i-erase. So yan lang naman kadalasan nagiging problema ng Mitsubishi. Kung di EGR, transmission, yan, so yung throttle body. EBS, check natin. ABS mayroon din, may mga fault code na din. So apektado rin kasi ito ng transmission. Okay, yan. Mayroon din halos lahat. So ayun na nga yung sinasabi ko. Yung squib natin, ito yung sa airbag. Yung squib na yan, yung tinatawag na clock spring, yan yung may problema. Sa IMO, yung immobilizer. So okay, wala namang problema sa natin, sa immobilizer. So nagkulay green naman siya. Pero dito kasi ginawang imbis na dito sa susi i-start, dito na nag-i-start. So yun naman ang next project siguro natin diyan, kung mabibigyan tayo ng pagkakataon uli. So yung natin, local internet network natin, yung LIN, red fold code. So power windows naman yan, gumagana naman yung mga power windows. So kailangan hindi na natin yung pasukin yata. So yung e-tax, MPI, automatic transmission, EBS, SRS, yun ang may mga problema.
So yun yung mga gagawin natin dito, tapos i-erase lang yan para mawala yan lahat. So yun guys, uumpisan ko na munang gawin yung ano natin, yung shift bushing, inhibitor switch, saka yung automatic transmission fluid. So yung airbag, saka yung pinaka starting push button natin na ginawa. So dapat kasi mabalik yan dito kasi wala namang problema sa immobilizer. So pwedeng nag-activate lang yung alarm dyan o kaya naman relay. So siguro hindi naman alam ng technician na paano gawin yung mga ganitong electronic. So kaya ginawa na lang ng paraan siguro. So ayun guys, update ko kayo pag naging okay na ito. Just